After the resurrection, matapos ang Panginoong Hesus ay nabuhay at binuhay na muli, John 20:19-22, pinuntahan niya ang mga alagad. Tumayo siya sa kalagitnaan nila. Sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Dalawang hininga. Salamat, Panginoon, sa hinga ng buhay. We thank you for the breath of eternal life. Nawa, Panginoon, sa sandaling ito, buksan niyo ang aming isip, papagliwanagin ang aming pangunawa, at mahigit pa naming mabatid ang napakahalagang mensahe ng breath of life. Breathe life into us, into our reading, into our understanding. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. John 20:19-22. Ano yung eksena? The disciples hide in fear. Dahil si Jesus ay dinakip, ipinako at namatay at inilibing. Jesus came and stood among them, and He speaks peace to them, reassures and gives them the mission to the world. Yun ang naganap. And then, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Very dramatic, very solemn, very important to all time and places and people, even to us. So Jesus gives the resurrection breath. Tawagin natin itong pangalawang hinga. So merong unang hinga. Saan naganap ang unang hinga? Genesis 2:7. Then the Lord God forms the man and breathed into his nostrils the breath of, let's say, mortal life, to clarify it from eternal life. And the man became a mortal living being. Whenever we quote scripture and we insert a parenthesis with the words inside them, those are suggested further understanding or interpretation of the word. They are not part of the original words. Kumbaga, suggested serving para lalo nating ma-appreciate yung nuances. So then the Lord God forms a man and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Nakakita na ba kayo ng bagong panganak na bata? Suspense eh. Kasi yan ay bubuhatin pati warik, hawak sa paa, tatampalin sa kanyang likuran, at kailangan siyang umiyak. Kailangan siyang huminga para ibig sabihin siya'y buhay. At napakalaking suspension. Tawagin natin yon na unang hinga. Yun ang unang hinga to receive mortal life. Kasi pagka hindi huminga, mapanganib. Baka hindi magtuloy yung buhay na sana'y sinimulan nung siya isinilang. Tawagin natin ang pagtanggap ng hinga na yun na unang hinga. The breath in Genesis was the unang hinga. It was earthly life given to humans. Not yet the pangalawang hinga, the eternal life, na ibinigay ni Jesus after the resurrection. But don't ever think at this point that it was given only at the historical time after the resurrection, because the work of Jesus had always been retroactive. Ang pagpapakilala ay laging nasa sa panahon, sa lahat ng lugar, lahat ng dako, sa iba't ibang paraan. But that is another topic. Genesis 2:8-9. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there He put a man He had formed. And according to the story, many trees grew there. But there were two special trees. At ngayon, magbibilang tayo ng puno, tulad ng nagbibilang tayo ng hinga o hininga. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil.
tawagin natin silang dalawang puno, tree 1 and tree A, hindi tree 2. So, para hindi tayo malito, let's picture this in our minds. Tatlong puno. Kasi iikot ang kwento natin sa dalawang hinga at tatlong puno. Puno A, hindi puno 1, is the tree of the knowledge of good and evil. Yan yung may bungang hindi dapat kainin, ipinagbawal na makain. At dahil hindi yan ang main character ng kwento, hindi siya 1 or 2. Dahil dalawa lang mamaya, ang katumbas ng breath 1 and 2, itong punong ito tawagin nating A. Just for convenience. So, anong tawag sa kanya? Lakasan nyo naman. Kunwari eager na eager kayo sumagot. Kunwari challenging yung sagot na mahirap sagutin. A. Okay? So, siya yung kinain ng dalawa. Ngayon, merong tree number 2, which is actually in our counting, tree 1. The tree of life. The tree of eternal life, na dapat sana doon sila pipitas, pero hindi sila doon pumitas. Ang pinitas nila, yung A, na disqualify sila ito lang pumitas sa tree 1. Ngayon, merong number 3 na tree. At yan yung cross. Why? Because in the New Testament, in the original Greek, they call it tree, not cross. The word cross, English translation lang yun. At yung mga naging translation into Latin, even into Tagalog na krus, galing sa English translations or the other non-Greek translations. Pero tatlong puno ang pinag-uusapan. Ang totoo, the history of humankind and redemption goes from 3 to 3. Yung tatlo lang na yan. So, 3A, the tree of knowledge of good and evil. Itapat natin sa kanya yung breath na unang hinga, na pang mortal life lang. And then you have tree number 1, which is dapat for breath number 2, eternal life. Pero hindi nga dyan pumitas, kaya hindi nagkaroon ng eternal life, na-disqualify pa pumitas. Therefore, God sent Jesus. Napako sa tree number 2 para buksan uli ang daan sa tree number 1 of eternal life at magkaroon ng breath number 2, the breath of life. Do we follow? Tatlo lang yan. Tandaan nyo, kasi magpapabalik-balik tayo dyan. Genesis 3:6-7, when the woman saw that the fruit of the tree, when the woman saw that fruit, she was tempted. She took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate. Tandaan, kumain sila from tree A. Nagkagulo. Binabawal kasi yun eh. For whatever reason, bawal yun basta. Genesis 3:17-19, nung malaman na ang ginawa nila, to Adam, God said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree A, about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Human life becomes hardship. At maraming isinunod na description kung ano-ano yung hirap na yon. Sabi, cursed is the ground because of you until you return to the ground, meaning until you die. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Yung pag-return ng tao sa dust, yung kamatayan, ay hindi siya talaga direct na sinasabing, dahil kinain mo, naparusahan ka tuloy. Yun talaga ang nakatakda, kasi wala namang ibang nakatakda sa kanila eh. Isang breath lang yun eh, yung breath to have mortal life. Pero sana, kung sila ay pumitas dun sa eternal life tree, dapat magkaroon sila ng breath number 2, the breath to eternal life. Pero, na-disqualify sila dun sa tree number 1 dahil ang inatupag nila ay kainin yung bunga ng 3A. You follow? Dapat malinaw yung plot.
Genesis 3:22-24. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also, makapitas din, from the tree of life and eat and live forever. Sabi nila, the man is now in a fallen state. Disobedient stage. A disobedient kind of life. Hindi siya dapat mabuhay forever. Therefore, dapat ituloy yung original plan lang ng mortal life. Dust will return to dust. He will die. At hindi siya dapat mapayagang makapitas din sa tree number 1 kasi pumitas na nga siya sa 3A. Hindi dapat makapitas doon. So the Lord God banished him. Pinalaya sila sa Eden. From the Garden of Eden, they were banished. He placed on the east side of the Garden of Eden cherubim, anghel, and the flaming sword flashing back and forth to guard, to block the way to the tree of life. Pinalaya sila, pinalabas para malayo doon sa puno ng tree of life. Doon sa puno ng life for eternal breath. Hindi lang sapat yun, pinabantayan pa sa cherubim with a flaming sword, flashing back and forth. Walang papasok, walang lalapit sa tree of life. Now, eternal life is out of reach. Before the gulo, pwede sana. Humans were created mortal, yes, but with the tantalizing possibility to eat from the tree of life. Kasi hindi pa naman sila binabawalan. Pero merong sinabing, ito, huwag niyong gagawin. Pag kinain niyo yan, mamamatay kayo tulad ng nasa original plan lamang. Ibig sabihin, you will skip the possibility na makakain dyan sa tree of eternal life to receive the breath of life. There was this tantalizing possibility to share with never-ending life. Pero sabi, hindi na dapat mangyari yan. How can they be given eternal life in this kind of disobedient state? But because they ate from the forbidden tree of knowledge of good and evil, humans would now die according to original plan. Luke 23:33-46. Balik tayo sa puno, number 2. The tree, the cross at Golgotha. When they came to the place called Skull, they crucified him there. Now, Jesus was crucified on the cross, which is really called tree. 1 Peter 2:24, he himself bore our sins on the tree. And remember, this is tree number 2. Acts 5:30, the God of our fathers raised Jesus, whom you have killed by hanging him on a tree. Back to the cross, the other criminal said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Kingdom ang sinabi niya, ha? Jesus answered, I tell you, today you will be with me in paradise. But hindi niya sinabing in the kingdom. Because Jesus was referring to the Garden of Eden, where the tree of life became bawal puntahan. Now that Jesus in this tree of life, tree number 2, sabi nung naniniwala sa kanya, dalhin mo ko sa iyong kingdom. Sabi niya, ngayon din, dadalhin kita sa paraiso. We will travel back in time to that Garden of Eden, where the tree of life was denied, and now through faith in me and represented by this cross, by this tree of life, I will take you to eternal life. You can now eat of the fruit of life. So sa pagsabi niya ng paradise, hindi lang niya pinag-usapan yung future na pupuntahan ng mga taong may buhay na walang hanggan, ibinilik sa past, kaya retroactive eh.
At lahat ng mananalig kay Kristo sa mensahe ng Diyos that were given in various forms and ways all throughout time, makakabalik sila doon sa eksena na yun sa paradise. In other words, madidelete yung kwento ng forbidden tree that brought death at mapupunta sila doon sa tree of life that brings life. Meanwhile, back to the crucifixion, darkness covers the land. The death of Jesus on the cross had cosmic effect, symbolized in the story by that darkness, by the lindol. Bumuka ang mga libingan, naglabasan ang mga bangkay doon at nabuhay na muli. It was so universal, so cosmic, so tectonic, that you would know that something of universal importance happened on the second tree on the cross. History is rewritten. Meron pang nangyari, the veil closing off the Holy of Holies in the temple is torn from top to bottom. The part of the temple called Holy of Holies that represented the presence of God was sealed off from the people by a very thick curtain that hung from ceiling to floor. Walang pumupunta doon. Kaisa-isang high priest lang once a year. Pag meron pa siyang mga mali, mamamatay siya bigla. So, nung namatay si Jesus, napilas ang kortinang ito mula taas hanggang baba. Ibig sabihin, wala nang harang patungo sa presensya ng Diyos who is eternal. In fact, very symbolic, yung anghel na humaharang sa pagpunta sa tree of life could very well symbolize that curtain, or they are one and the same. Natanggal yung anghel na nagbabawal, nabuksan yung kurtina, now grace is available. Eternal life becomes available through the work of Jesus. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. So mga puno at mga hinga actually, ang hinge ng kasaysayan of redemption. At the cross, actually called tree, it appears that death had won. John 21-18, matapos si Jesus ay nabuhay, early on the first day of the week, the tomb was found empty. Walang laman ang libingan. Now Mary stood outside, crying. Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out, "Teacher!" Jesus said, "Go to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, my God and your God." Now we have become family. My Father is your Father. My God is your God. Where I'm going, you are going. Hindi na kayo babawalang lumapit sa Tree of Life. Hindi na kayo haharangang lumapit sa Holy of Holies. Now we are family. Because to those who believe in Jesus, He gave the right to become children of God. So Mary Magdalene went to the disciples. "I have seen the Lord." And she reports His message. In the upper room where the disciples hid in fear, John 20:22, Jesus came and breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Ang pangalawang hinga. Yung unang hinga para sa mortal life, ang pangalawang hinga, eternal life, earned by Jesus for all who believe. Romans 8:11, God raised Jesus from the dead. The Spirit who raised Jesus will also give life to those in whom He lives. So ang Espiritong nagbigay buhay kay Jesus ay Espiritu yung magbibigay buhay din sa lahat ng nilalang na tinatahanan ng Espiritu ni Jesus.
Unang hinga sa creation gives life on earth. Pangalawang hinga sa resurrection gives life in eternity. Dalawang hinga, dalawang puno. Ang ganda-ganda ng parallelism. John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Hindi lang earthly life, kundi heavenly life din. Hindi lang heavenly life, kundi earthly life din. Yun ang ibig sabihin ng full life. Kaya si Jesus, hindi lang siya concerned about, may sakit po ako, o magtiis ka, sa langit ka nalang bumawi. No, may sakit ka, pagagalingin na kita ngayon. Sabat po, kahit sabat pa, kasi may sakit ka, you must have a full life. Pagagalingin na kita ngayon. Yun ang full life. Future, past, and present. Eternal. Yun ang effect ni Jesus. Kaya sabi niya, today I will bring you to paradise. Not only to heaven, kasi yung concept ng heaven parang future pa yun pag namatay ka na eh. Pero yung paradise, babalik ka pa sa past. Ire-rework, buburahin, ide-delete yung pagkakamali sa 3A para makalapit ka sa 3.1 through 3.2. Nagbibilang pa yung iba yata, 3 puno lang. 3 lang eh. 1 Corinthians 15:45, the first Adam became a living being, mortal. Dahil nga ang hinga sa kanya mortal. The last Adam, Jesus, became a life-giving spirit. He became an eternal life-giving spirit. So the whole concept here is eternal life. Eternal life, or the tantalizing prospect of having it in the Garden of Eden, was lost. But now, the tantalizing possibility becomes very, very, very doable again through the work of Jesus. But remember, may retroactive effect yan. Hindi lang yan doon sa historical time. But as I said, that's another story. So ang tunay na tanong, pag kinonsider mo ang mga punong ito at ang mga hinga na ito, isa lang talaga. How to receive eternal life? Kasi doon lang nagpaikot-ikot yung kwento sa eternal life that was lost and then regained. So paano magiging effective sa buhay natin yan? John 17:3, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So in a nutshell, eternal life is in knowing the Father and the Son. Parang madaling sabihin, to know, to accept, to believe, to receive. Pero napaka-complex ng idea. It's very abstract, very philosophical, hindi madaling magagap, hindi madaling ma-methodize. But still, the idea is, know and believe in the Father as Jesus reveals Him. Importante yon. Not only to know the Father, but to know the Father as Jesus makes Him known. Kung paano siya ipinapakilala ng anak, doon dapat natin sa parang yun makilala ang Ama. Hindi sa ibang paraan, hindi sa ibang channel, hindi sa ibang media, kundi sa pamamaraan ng pagpapakilala ni Jesus. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, beyond physical death, sa kabilang buhay. Those who believe in me will live beyond physical death, kahit mamatay ang katawan na yan, at mabubuhay sila maging sa kabilang buhay. So believe in Jesus, in His person, teachings, and deeds. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Therefore, to share in eternal life. Therefore, to eat from tree number 1. Pag naniwala ka kay Jesus, binibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos, to share in eternal life,
therefore to eat from the tree which was forbidden, but now made available again. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Pabalik-balik siya, believe me and the Father. They will not be judged, but has crossed over from death to life. Some find Jesus' words in John too abstract. Parang abstract painting, hindi laging madaling maintindihan. So Jesus himself made them very practical. Matthew 19:16 to 22. A man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" Ang ganda ng tanong, the most important question. What should I do to get eternal life? What good thing should I do? Hindi niya sinabing, what thought should I understand? What philosophy must I unearth? What religion should I join? What ritual must I do? Hindi yun ang tanong. Very practical para understandable and doable. What good thing must I do to get eternal life? Jesus replied, if you want to enter life, keep the commandments. Pero parang bugtong pa rin eh. Kasi ang daming commandments. Which ones? Sabi ng rich man, he inquired. And then Jesus replied, narrowing down the list almost to manual form. You shall not murder. You want to enter eternal life and you're asking what good things should you do to enter eternal life? Eto, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother and love your neighbor as yourself. Oh, mahirap pa ba yan maintindihan? Wala ka ng bugtong na sosolven, puzzle na lulutasin. Wala ka ng philosophy ang hahalukayin. Ayan na, manual na, step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi niya, itong gawin mo, and you will have eternal life. Remember, si Jesus na nagsasabi nito, huwag na kayong mag-imbento ng ibang tatanungin o ibang hahanapin o ibang sagot. Si Jesus na yung sumagot. Huwag na kayong lalayo dito. Kung talaga naghahanap kayo ng eternal life. All this I have kept, the young man said. What do I still lack? Jesus answered, if you want to be perfect, go. Sell your possessions and give them to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. That's the highest point. Sabi ni Jesus, follow me. Don't only believe in what I say, but do what I do. What does Jesus do? He loves people. He heals the sick. He feeds the hungry. He accepts the outsiders. He forgives the fallen. He picks up those who are downtrodden. Sinasali niya mga puwera, ina-uplift niya yung mga kinakawawa ng iba, pinapakain niya mga gutom, pinapagaling niya may sakit. Sabi niya, follow me, do this, at ano mangyayari? And you will have the eternal life you are asking for. Hindi ritual, hindi formula prayer, hindi membership in any organization, hindi uniform, hindi damit, hindi set of beliefs, hindi statements of faith. Sabi ni Jesus, do this. At masasagot ang tanong mo, you will have eternal life. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Ang yaman ni sayang. Nalungkot siya, umalis. We don't know if he changed his mind somewhere along the line kasi hindi na isinama sa kwento. Pero sana, nagbago siya ng isip at naisip din niya yung siya ang nagtanong, siya yung sinagot, di sundin niya yung sagot. So how to have eternal life daw? Jesus' answers unfolds in 2 steps. Keep the commandments. Jesus listed. Nilista na, nilimit na, inilagay na lang doon sa doable. Huwag ka na mag-imbento ng iba kasi si Jesus na ang sumagot. Live a life of righteousness and love.
Kasi pag kinuha mo yung common denominator na lahat ng sinabi ni Jesus na gawin, it boils down to loving people. Huwag kang magnakaw, huwag kang mandaya, huwag kang magtaksil sa iyong asawa, huwag kang magsinungaling, do not deceive people, honor your father and your mother. It really is about loving others. So in a nutshell, Jesus was saying, if you want to have eternal life, love people. Siyempre, kasama na yung love God, and love your fellow man. Then Jesus goes deeper. One thing you lack, come, follow me. In other words, gawin mo itong lahat ng sinasabi ko sa iyo. Pero mahirap itong sundin sa marami. Kaya kung minsan, hinahanap na lang natin yung mas madaling formula ng religion. Magsuot ng ganitong kwintas at meron ka ng eternal life. Magsuot ng ganitong kulay sa ganung araw. Magmiyembro dito, magmiyembro doon. Gumawa ng ganitong ritual. Pero hindi yun ang sagot ni Jesus. Sabi niya, do this, love people, follow me in loving people. John 1:18, no one has seen God, but the one and only Son has made Him known. Walang tunay na nakakilala, nakakita sa Ama, kundi ang Anak. Kaya kung meron tayong sagot na kailangan, kay Jesus natin kunin, wag kung kani-kanino. Siya ang tunay na nakakaalam ng daan dahil siya ang daan. God's clearest communication is through the Son. Filter everything through Jesus para hindi ka maligaw. Acts 17:25, He Himself gives everyone life and breath and everything else. Earthly life is given but temporary, therefore it must be lived wisely. So dalawang life ang pinag-uusapan natin, earthly and eternal. Given by the mortal breath and the eternal life breath. Both lives are precious. At habang nandito ka pa sa earth, pahalagahan ang earthly life. Hindi ito lalampasan, hindi ito babaliwalain dahil gift ito ng Diyos. Follow Jesus. Leave the false shepherd. Leave darkness. Leave death. And follow Jesus unto life. You have received two breaths, dalawang hinga, dalawang hininga. Between the two breaths, we live. We have mortal life and we have eternal life and we have both those lives. Live between them well. Huwag kang maging extremist. Huwag doon ka lang sa mortal life, huwag ka lang doon sa eternal life. Live to the most, to the best, sa parehong realms. Sulitin ang earthly life. Huwag ubusin, sayangin sa worry, sa obsession with fear of death. Huwag ubusin sa otherworldliness. Heaven can wait. Ang haba-haba ng eternity. Hindi ka mauubusan yan. Huwag kang magkandara pa. At tupagin mo rin yung now. Kasi kung nandito ka pa, ibig sabihin gusto pa ng may likha na nandito ka. Huwag mong maliitin at baliwalain ang earthly life. Yung mayamang lalaki, sinabi sa kanya, go, sell your property, give them to the poor. Pero hindi lahat ng mayaman na mananampalataya sa Diyos ay inuutusan nun. Kaya lang inuutos sa kanya yon para ma-realize niya na, ay, akala ko lang pala sinusunod ko ang Diyos, pero may iba pala akong Diyos, itong pera ko. Kaya gustong patunayan yun eh. So, sige nga, ibenta mo nga lahat ng property mo kung talaga sumusunod ka. Eh, malungkot siya, hindi niya ginawa. So, ibig sabihin, hindi totoong ginagawa niya lahat yung sinabi niyang ginagawa niya. Hindi niya talaga inuuna ang Diyos. Ngayon, kung mayaman ka at nananampalataya ka, pagbigay ka, mapag-ibigin ka sa kapwa, loving ka, hindi ka inuutusan na ibenta mo lahat. Minsan man, ina-apply mo yan wrongly. Lalo nung ibang walang pera, o di ba, mayaman ka, kailangan bigyan mo sa akin yan kasi mananampalataya ka. Okay, yung pauto dun, no? Hindi yun ang kwento. So, sulitin ang earthly life.
at sulitin din ang eternal life. Paano susulitin yan? Live it starting now. Ang eternal life ay hindi matapos kang mamatay sa lupa. Nung tinanggap mo si Jesus, pinaniwalaan at hiningahan ka na niya ng eternal life, nagsimula na ang eternal life mo. So, dalawang buhay ang binubuhay natin ngayon. Mortal and eternal, huwag pabayaan ni isa sa dalawa. But first, bago natin pakatiyakin na ini-enjoy natin at pinag-enjoy natin ang iba sa ating mortal life, tiyakin mo ng may eternal life na natanggap na ang pangalawang hinga. Dalawang puno, dalawang hinga, diyan lang umiinog ang ating buong redemption. Ang buong kahulugan ng buhay. I came that you might have life and have it to the full. Use your breath well. Huwag magsasayang ng sandali. Lalo huwag kakasaya ng chance to be good, to be kind, to be loving. Dahil yun ang sinabi ni Jesus, follow me. With every breath, minimize pain, maximize joy, do the most good. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life.